Yung mga ka-monster Anika, welcome ulit sa isa na namang solid na recap. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Kuroko no Basket, Last Game Part 5. Pero bago ang lahat, kung hindi nyo pa napapanood ang mga naunang part, pwede nyo munang balikan yun sa playlist ng channel o nasa description na rin para masundan nyo ng buo ang intense na kwento. Kaya relax lang, enjoy, at tara na't simulan natin ang recap. Eksena pa lang ng entrance niya, ramdam na agad yung bigat ng presence niya sa court. Unang possession, napunta sa kanya ang bola. Sinubukan niyang lusutan si Silver, pero hindi gumana. Kahit anong effort, hindi siya makalusot. Tumira na lang si Murasakibara pero inabot agad ni Silver at na-block ang tira. Pero hindi siya bumitaw. Hindi pa sapat to. Kailangan ko pang lumaban ng mas matindi, bulong niya sa isip habang nagpapatuloy. Biglang nag-flashback si Murasakibara, naalala niya yung araw na tinuturuan siya ng kanilang captain. Kapag gusto mong maglabas ng 100% strength, kailangan stable ang form mo. Hindi sapat na puro taas ng katawan lang. At kapag nakaharap ka sa mas malalakas pa sayo, huwag kang magreklamo. Kasi siguradong darating at darating ang ganon. Noon, nagmayabang pa si Murasakibara, wala namang mas malakas sakin. Ako na ang pinakamalakas. Pero tinapos siya ng captain, darating at darating ang kalaban na mas malakas. Kaya kailangan mong maging handa. Bumalik sa reality, muling umatake si Murasakibara, pero na-block na naman siya ni Silver. Imbes na mainis, ngumiti pa siya. Ayan na, eto yung sinasabi nila, eto yung gusto kong labanan. Next possession, Silver naman ang umatake. Binilisan niya at biglang tumira sa harap mismo ni Murasakibara. Pero ngayong handa na si Murasakibara, perfect timing na block niya ang tira. Agad siyang bumalik sa opensa. Nakakuha ulit siya ng bola. Silver, hindi kita palulusutin. Murasakibara, tigilan mo ko. Sino ka ba para pigilan ako? At doon, dinunk ni Murasakibara ang bola, malakas, diretso sa ulo ni Silver. Boom! Court-shaking dunk. Ang lahat napasigaw. Score ngayon, 7-7-87. Doon lang tuluyang na-realize ni Kais kung ano ang nangyayari. Kaya pala hanggang ngayon, si Murasakibara ay parang pinipigilan at hindi binibigyan ng pagkakataon na masyadong sirain ang mga kalaban. Pero ngayong may nakaharap siyang kasing lakas niya, wala nang dahilan para i-restrict ang powers niya. This time, he's going all out, at kitang-kita mo na enjoy siya sa laban. Dumating sa isang play na si Silver ay papasok na sana para mag-shoot, pero biglang hinarang ni Murasakibara. Pagkatapos, si Murasakibara naman ang umatake at nag-try mag-shot. Ang problema, hindi na siya pwedeng hayaang makalusot. Kaya galit na tumalon din ang kalaban para harangan siya. Pag-release ng tira ni Murasakibara, pagkalingon niya sa gilid, biglang sumulpot ang kalaban at nabangga siya ng malakas sa ere. Tumama siya ng direkta, bagsak si Murasakibara sa sahig. Agad na pumasok si Teppei Kiyoshi, Doraemon ang pagkakasabi kanina. Pero dapat siya yun, para i-check kung okay pa siya. Sinabi niyang hindi na kaya ni Murasakibara ipagpatuloy ang laro. Pero sumigaw si Kagami na huwag niyang i-give up ang laban. Sagot ng kalaban, hindi ko naman sinasadya. Accident lang yun, bad luck lang siya. Pagkarinig nito, pinilit tumayo ni Murasakibara at sinabi, hindi, lalaban pa ako. Pero biglang lumapit si Kuroko at sinabi, hindi mo na kailangan. Palitan mo na lang ako. Nagtaka si Murasakibara, anong pinagsasabi mo? Pero seryoso at matapang na sumagot si Kuroko, ako na ang bahala. Ako ang tatapat sa kanya. Sa huli, pumayag si Murasakibara at lumabas ng court. Ngayon, nasa ere na ang bola, hawak-hawak ni Nash Gold Jr. Habang handang i-defend siya ni Akashi, bigla na lang niyang ipinasa sa teammate niya in just a split second. Dahil nandyan si Kuroko na bantay, pinasa ni Nash ang bola sa teammate niya. Alam kasi nila na mahina si Kuroko sa one-on-one defense, kaya nag-attempt agad ang player na yun na tumira. Iniisip nila na easy point na yun. Pero biglang may twist. Si Kagami biglang nag-activate ng zone at umatake na parang kidlat. Ang bilis ng galaw niya. Halos hindi na makita. Paglapit niya, tumalon siya kasabay ng kalaban at hinablat ang bola bago pa makapag-shoot. Si Silver naman, kumpiyansa pa, tumalon para mag-shoot. Pero sa pagkakataong ito, sumabay na rin si Kagami, buo ang determinasyon, hindi kami tatalunin ng basta-basta. Kaya mula mismo sa kamay ni Silver, tinapak niya ng malakas ang bola.
At doon na nga, ngayon dalawa na silang ace na nasa zone. Nasa kamay na ngayon ni Akashi ang bola. Tahimik siyang ngumiti at sabi, "Oras na para tulungan mo ang team, Kuroko. Ako na ang bahala sa pasa. Murasakibara, kung may chance ka sa labas, ipapasa ko sa'yo. Siguraduhin mo lang, huwag mong sayangin kahit isang tira." Saglit na natahimik si Midorima, tapos seryosong sumagot, "Hindi ako madadapa. Hindi ako magmimiss." "Good. Tapusin na natin ang Jabberwock," sagot ni Akashi. Ngayon, si Nash mismo ang hamarang sa kanya. Isa sa mga teammates ni Nash ang nagyabang, "Hindi ka makakadaan sa kanya. Wala kang magagawa." Pero kalmado lang si Akashi. "Wala akong kailangan ipilit. Hindi ko kailangang dumaan sa kanya," sabi niya. At doon, bigla niyang inihagis ang bola, paatras, sa walang tao. Pero hindi pala empty space yun. Nandoon ang tinatawag nilang Phantom Sixth Man, si Kuroko. Pagkatapos ng misdirection ni Kuroko, diretsong ipinasa niya ang bola kay Aomin. Si Silver, alerto na ngayon, tumalon agad para harangan siya. Pero imbes na madaliin, si Aomin biglang nagpakita ng angas, nagpakitang gilas at umatake mula sa likod ng ring, side angle pa, para ipasok ang bola. Sunod na play, makikita mo na parang simpleng pasa lang ng teammate ng Jabberwock. Pero hindi, dahil naramdaman agad yun ni Kuroko. Nag-set up siya para sa phantom shot, kahit mismong kalaban. Nagtataka, anong klaseng posisyon to? Tumalon sila, pero parang biglang nawala ang bola sa harap ng mata nila, hanggang sa diretsyong pumasok sa net. Score update, Vorpal Swords 83 Jabberwock 87, bola na ngayon ni Nash. Huminga siya ng malalim, tapos umatake agad, dumiretso kay Akashi. Walang kahirap-hirap niyang dinaanan si Kuroko at Midorima. Tuloy-tuloy hanggang sa ibabaw ni Kagami. Tumalon si Kagami para pigilan siya, pero si Nash nakatalon mismo sa ibabaw ng ulo niya, slam dunk. 3 players dinaanan. Nagulat ang lahat, sino ba talaga tong hayop na to? Oras na lang sa game, 1 minuto at 15 segundo. Lamang pa rin ng 6 ang Jabberwock. Pagbalik ng opensa, nagtrabaho ng sabay sina Aomin at Kagami. Tumira si Kagami, pero agad din bumawi si Nash sa kabilang dulo, isang mabilis na tira para kontrahin. Sunod, nag-misdirection ulit si Kuroko, ibinigay kay Aomin, at swak na tira gamit ang signature form niya. Lamang pa rin ang 4 points, 30 seconds na lang sa orasan. Pero naroon pa rin si Nash, hawak ang bola, seryoso ang mukha. Sabi niya, "Hindi niyo ako matitigil. Ako mismo ang tatapos ng laban na to. Ako ang gagawa ng final shot." Biglang nag-react si Akashi, narinig niya ang tinig ng sarili niyang personality na laging lumilitaw kapag nasa matinding sitwasyon siya. "Papasok na ako," sabi ng boses. Nagulat si Akashi, "Ano ang ibig mong sabihin?" At sumagot ito, "Alam mo na rin siguro. Si Nash, sobrang lakas niya. Sa ganitong kondisyon, hindi natin siya kayang talunin. Wala pa siya sa full potential niya, temporaryo lang ang limitasyon niya ngayon. Pero oras na maabot niya yun, magiging imposible na siyang pigilan." At ang dahilan, napakasimple. Sabi ng tinig kay Akashi, "Ang dahilan kung bakit tayo hindi makasabay, hiwa-hiwalay tayo. Pero bago ako tuluyang maglaho, ibibigay ko na lahat sa'yo. Naniniwala ako, kung maipapakita natin ang buong lakas ng Vorpal Swords, kaya nating higaitan si Nash." Nag-alinlangan si Akashi, "Wala na bang ibang paraan?" Ngunit sumagot ang tinig, "Huwag kang mag-alala. Kahit sa tunay na buhay wala ako. Sapat na sa akin na nakalaban ko sila kasama ng lahat. Iyon ang pinakamalaking regalo para sa akin." At tuluyang naglaho ang kanyang dating personalidad. Ngayon, si Akashi Seijuro, bilang Emperor, ay ganap na nagising. Biglang kumalat ang kanyang Emperor Eye sa buong court. Kita niya ang bawat galaw, bawat future move ng lahat ng players. Sa isang play, nabasa agad niya ang kilos ni Nash, alam niyang ipapasa paatras ang bola. Kaya agad niyang hinampas ito pabalik, perfect timing. At doon naghihintay si Midorima sa likod. Sakto, tinire niya ang 3, swak. Score, Vorpal Swords down by 1. Si Nash, nagulat, imposible, may ganito ring mga mata siya. Pilit na nagdelay ang Jabberwock, nagpaikot-ikot lang ng pasa para ubusin ang oras. Hanggang sa bumalik ang bola kay Nash. 10 seconds na lang ang natitira. Sabi niya, "Wala na kayong magagawa. Ako ang tatapos sa laban."
Ako ang gagawa ng buzzer beater. Pagdating ng last 5 seconds, biglang twist. Mula sa anino mismo, sumulpot si Kuroko Tetsuya. Tinapak ang bola mula sa likod ni Nash. Nagulat lahat, ano yun? Hindi ko siya naramdaman. Kinuha ni Kuroko ang bola, mabilis na umatake. Ngunit hamarang si Nash sa harapan niya, galit na galit, hindi kita palalampasin. Sumagot si Kuroko, malakas ang boses, hindi kami kailanman susuko. Tanga ka, sigaw ni Nash, hindi mo kaya nang mag-isa? Pero dumating sina Aomin at Kagami, sabay sumabay sa kanan at kaliwa ni Kuroko. Agad niyang inilob pass ang bola pataas, sabay talon ng dalawang ace. Magkasabay nilang sinalubong ang bola, sa mismong ibabaw ng ulo ni Nash. Sabay nilang isinaksak ang slam dunk. Kumain kayo nito, Jabberwock. Sigaw nila. At sa pagtatapos ng laro, nanalo ang Vorpal Sword sa score na 72-71. Masaya ang lahat ng tao sa pagkapanalo nila. Baka sa mukha ni Nash ang matinding puot sa pangyayari. Pagtapos naghanda sila ng isang party at masayang nag-iinyuman at nagkwentuhan. Matapos yun, lumabas ang lahat ng team member sa serye ng Kuroko kasama ang Generation of Miracle. Para magpaalam sa pag-alis ni Kagami, malaki ang pasasalamat ng mga ito at nakilala siya at nakasama sa paglalaro. Baka sa mukha nila ang ligaya ng gabi na yun. Kinabukasan, nasa airport na ang lahat para ihatid si Kagami. Lumapit si Kuroko at iniabot ang kamay niya. Good luck, Kagami. Maging NBA player ka agad. All the best. Ngumiti si Kagami, sabay appear, promise, ibibigay ko ang buong best ko. Magiging number 1 player ako, mapapakita ko yun sa inyo. Habang naglalakad palayo si Kagami papunta sa departure gate, hindi niya maiwasang balikan ang moment na nakipagkamay siya kay Kuroko. Bigla siyang huminto, at mabilis na tumakbo pabalik. Tinawag niya si Kuroko ng malakas, Kuroko. Pagharap ni Kuroko, sabi ni Kagami, kanina, medyo overconfident ako nang sabihin kong kaya kong maging number 1. Hindi ko sigurado kung kaya ko ba talaga. Kung hindi dahil sa Generation of Miracles at sayo, hindi namin matatalo ang Jabberwock. Malaki pa ang pader na haharapin ko. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan yun. Natigil siya, halos hindi na makapagsalita. Nagpatuloy si Kagami, nanginginig ang boses, pero kahit ano paman, ikaw ang naging shadow ko. Kung nasaan man ako ngayon, dahilan ka nun. Kaya, salamat. Maraming salamat, Kuroko. Habang umiiyak si Kagami, napangiti si Kuroko. At bahagyang nangilid din ang luha niya. Pinahira niya ito at tahimik na sumagot, sabi ko na sayo, di ba? Marami pang walls na haharapin. Pero kaya natin yun. Sabi ni Kuroko, medyo seryoso ang tono, bakit ka parang sinasabi mong mawawala ka? Kagami, kaya mong lampasan lahat ng walls na yan. May tiwala ako sayo, siguradong maa-overcome mo. At tandaan mo, hindi lang ngayon, kundi habang buhay, ako ang magiging shadow mo. Nagtaas siya ng kamay at ngumiti. Tumango si Kagami, tama ka. Oo, tama ang sinabi mo. Bago siya tuluyang umalis, narinig niya ang huling mga salita ni Kuroko, sige, alis ka na. Goodbye, Kagami. Okay, aalis na ako, sagot ni Kagami, at naglakad papuntang gate. Samantala, nasa labas ng airport, nakatingala sa langit ang buong Generation of Miracles. Tahimik silang nag-iisip. Pagkatapos nito, hindi na ba natin makakalaro si Kagami? Bulong ng isa. Siguro mas mabuti na rin na pumunta siya ng Amerika, dagdag ng isa pa. Hindi yun, sagot ng isang kasama. Ako rin, magiging pro player. Dumating si Midorima at nagsalita, mali kayo. Hindi natatapos dito, hanggat nandito tayo, tuloy ang paglalaro natin ng basketball. Sabay lapit din ni Akashi, tama si Midorima. Hanggat naglalaro tayo ng basketball, lagit-lagi tayong magkikita. At sa mga oras na yun, muli rin nating makakasama si Kagami. Pagkatapos ng mga salitang yun, cutscene. Doon tinapos ang movie. At dito na nagtatapos ang recap natin sa Kuroko's Basketball, Last Game. Ang tindi ng laban, puno ng emosyon, at talagang sulit hanggang huli. Sana nag-enjoy kayo sa recap na to. Kung gusto nyo pa ng mga anime recaps, don't forget to like, share, and subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na uploads. Maraming salamat sa panunood, kita-kits tayo sa next recap.